daw ba? What's up mga tata daw? Sa susunod na lang na episode nyo makikita nyo madam. Takot sa camera pa eh. Susuyuin ko pa. So ayan mga tata daw. Ayan. Napakaganda ng kasi mga tata. Ganyan lang tayo mag-handle ng paninda mga tata. Yun, limpo natin, quality. At yan na lang yan mga tata. Mayroon tayong nilagang maskara. Yes sir, yes sir. At ipapasilip ko sa inyo ang ating labas, no? Ito yung harap ng tindahan namin. Ayan, no? Mga tatad, apartment pala yan, no? Apartment. Ayan. At dito ginawa ng aking pusing na meat shop. Ayan. Kasi dito mga tatad, no? Ay malayo tayo sa palengke. Ayan mga tatad, no? Ayan. Yan yung Franco Street, no? Ito naman yung Portsalan. Ayan. Yan na yung aming takbahan. So ay mga tatad, dito tayo sa harap ng meat shop. Kung saan tayo nagtatagtad lang. Ang kahira ko. Ayan. Yung kahira ko, taga-Thailand yan. Yan ang kahira ko, taga-Thailand. Ayan. So mga tatad, medyo nga magulo dito sa loob ng no? Kasi siyempre kararating lang ng ating deliver na manok. Ayan. Kararating lang natin deliver na manok. Ayan, good morning mga tatad, no? Welcome back to my channel. Another day is another pagtitinda na naman tayo. At dito nga mga tatad, no? At dahil nga kagagaling lang ng bagyo at binaha tayo rito nga mga tatad sa area natin. Ito, basa ang ating apron, kaya ito, diskarte tayo ng magiging panglaban natin sa anumang dumi na kakapit sa ating damit o short, no? Ayan, sa ating kasuotan. Kaya ito mga tatad, large na plastic ang biniyak natin dyan para gawin nating apron. So ayan mga tatad, no? Para na naman sa ating mga bagong butcher dyan, isang mapagpalang araw sa atin. At para sa inyo na naman ang video na ito. At tayo magkakalas na naman ng ating baboy paninda sa araw na ito. At ito mga tatad, na gagawin ko ngayon ay dahan-dahan ko itong kakalasin at ipapakita ko o ibabahagi ko sa inyo mga tatad. Lalong-lalo na dyan sa ating mga bagong butcher. Ayan. Dadandahanin ko lang ito nang sa ganun ay masundan talaga ng ating mga bagong butcher. Ayan. At para ko bago natin pagpatuloy ito, no, mga tatad, shoutout muna kay Rockmix Vlog. Ayan. Salamat sa inyong pagpansin sa ating munting channel. At patuloy lang tayo sa ating mga ginagawa dito sa tungkol sa pagiging isang diskarte tindir, no? At walang isang butcher. At ayan nga mga tatad, no, lagi rin ako nanonood sa iyong mga vlog na tungkol din sa pagtitinda ng baboy o pag hahandle ng ating mga panindang baboy mga tatad. Ayan. At dito naman po ay hindi lang po dapat ang aking mga videos ang panoorin, no? At manonood rin tayo sa mga kapwa nating mga butcher, no, na nagbabahagi ng mga kaalaman tungkol sa paghahandle ng mga baboy paninda o sa ating mga debuning, pagkakalas para sa ating mga bagong butcher. Kaya dyan sa mga bagong butcher, no, ito sa ibabahagi ko na naman sa inyo ay para sa inyo na naman ang video na ito. At panoorin nyo nito hanggang dulo at marami pang mga kadaganapan na mapapanood tayo dito o magiging idea natin sa pagtitinda ng ating karneng baboy, no. Ayan, o kung ano pa man, no. Ayan mga tatad, no? Dito na pala tayo sa part na natanggalan na natin ng tampalin, no? At singit. At dito naman ay bibira na natin yan ng panaga para maihiwalay na natin yung shoulder at saka yung liempo, pork chop. At dito naman sa baba ay yung ham legs. Ayan. Hiwain lang ng diretso. At
nakahiwalay naman na yung ribs, ay yung balakang, no? At hiwa na rin natin. At dito naman sa mga atin naman shoulder, no, ay ganito lang din. Dito pala may picture yung ating liempo. Kaya ayan, nakikita nyo ang ating liempo ay medyo patulis. At dito mga tatad, napakaganda ng ating baboy paninda sa araw na ito. Ayan. Ayan, nagpapasalamat pala tayo dyan, no, sa ating mga sulog kasuki. At kahit baha dito sa amin ay talagang sinadya nyo kami dito para kayo mamili ng aming mga panindang karne. Ayan. Ayan ang mga tatad, no, ganun lang, magtanggal ng pork chop at paghiwalayan yung liempo at pork chop, no, ganun lang kadali. At ay sa mga bagong ating butcher dyan, sundan nyo lang ito na aking ginagawa tungkol sa pagkakalas ng ating baboy paninda sa araw na ito. At naway makuha nyo o masundan nyo at matutunan nyo rin na paano ang madaling pagkalas ng ating baboy paninda sa araw na ito. Ayan. Ayan, shoutout dyan sa ating mga silent viewers, no? Mga subscriber natin at sa mga patuloy na sumusuporta dito sa ating munting channel. At lalo na dyan sa mga nagsusubscribe, no? At kung hindi ka pa nga nakapag-subscribe, mga tantad, mag-subscribe ka na kung nagustuhan mo na naman ang video na ito. At pindutin mo rin notification bell para updated ka pa sa ating mga videos na ina-upload na ating mga ginagawa dito sa Meat Shop. Yung mga katulad na lang nito mga tantad. Dito po ay mahalaga na tungkol sa pagkakalas o pagdidibuning, no, ng ating baboy paninda. At dito naman mga tantad, bago natin itinda ang ating karning baboy, no, ay kinakailangan muna natin kalasin ito o premal, no, o debuning. Yan mga tatad, kailangan po natin talaga ito bago natin itinda. At hindi po ito katulad ng probinsya, na sa probinsya po ay ano na rin, no, mayroon na rin siya ngayong porcha-porcha, pero hindi pa rin nawawala ang mga tradisyon na hihiwain na lang natin ito na kasama ng buto-buto. Ayan. Ganun pa rin sa probinsya mga tantad, no? Kasi ako, kagaling ko lang ng probinsya. Nagbakasyon tayo, kaya yun, nasaksiyan na naman natin kung paano naman sila o paano tayo doon magkatay ng ating baboy, no, na ipapanghanda. At yun nga mga tantad, hindi na hinihiwala yung ating buto sa ating laman. Kaya doon naman mga tantad ay wala ganong ginaganito, no, hindi na kailangan debuning, diretso na tinatatad o ina-slice, no, para lutuin. Ay mga tantad, no, marami na ako nakwento at humaba na yung kwento ko. At ito, patapos na tayo ng ating half carcass, no. Ayan, tatanggalin lang natin to ng paypay. Dito naman mga tantad, no, sa pagtanggal naman ng paypay o yung shoulder blade, no, ay mayroon na tayong tutorial dyan sa ating YouTube channel na in-upload, at panoorin nyo na lang hanggang matapos mga tantad kung paano ang teknik ko. At dito naman sa pagtanggal ng paypay mga tantad ay kanya-kanya po tayong estilo, tayong mga butcher, no. At ito naman ang aking estilo ang pinabahagi ko. Nang sa ganun ay kung nagugustuhan ng ating mga bagong butcher, yun ang makakasanayan nila na pagtanggal na. Pero maraming paraan po ng pagtanggal ng paypay o ng shoulder blade, no. Ayun mga tatad, tapos na yung ating half carcass, no. At isusunod naman natin tong half uli, no. At ito, linilisan lang natin yung ating misa. At ayun yung mga tatad, no, habang kakalasin ko yung kalahating baboy, no, ay dumating na itong ating customer. Solid nating kasuki yan mga tatad, no. Ayan, maaga po siya at pupunta daw siya ng Cavite at mamimili siya ng pambaon. Ayan, marami pong bibili niya mga tatad. At ayan, panoorin nyo lang kung paano siya o anong bibili niya sa mga oras na ito. Ay mga tantad, no, napapansin nyo pala yung ham legs natin ay medyo may pasa, no. At ito, gawa ng sa laki nga ng baboy na ito, 108 po ito, no. Ang timbang nito ay 108. Ay siguro sa pagbaba sa galing sa truck, video na padapa po ito at na pabukaka yung ano niya, bandang hulihan na pata. Kaya po nagkaroon ng pasa. At ito nga, nung kinatay siya, ay nagkaroon siya dito ng namumuong dugo, no, sa may ham legs.
Ay mga tandad sa pag hiwalay pala ng limpo at saka ano no, pork chop, ganito po ako mag maghiwa no. Sinusundan ko lang po yung hugis ng pork chop. Yan, sinasagad ko po yan para po ang limpo natin ay lumapad. Ayan, at ang pork chop natin ay maganda ang hugis rin. Ayan. At dito naman po tayo sa ham legs, no? Ayan. Dito po sa ham legs, mga tadtad, ganito po ako magtanggal ng pata hulihan. Kasi ang pata po nating hulihan ay putol, mga tadtad. Ayan, no? Sa nakikita nyo. Putol. At ganyan po ako At dito naman po sa pagputol ng pata hulihan putol, no? Ay kanya-kanya po na estilo. At ito ang aking estilo. Kasi dito po sa estilo ko na ito, mga tadtad, ay sagad po ang ating laman doon sa pinakabias, kasi yung pata natin huli mga tadtad magiging bias na lang po yung bandang itaas at boneless na nga po yung ating pata. Ayan, diretso boneless na po yun mga tadtad. At dito naman sa pagtanggal ng ating spare ribs mga tadtad, napakadali po. Ito pa napakadali ang pagtanggal ng spare ribs dito sa ating shoulder blade. Ayan, ayan ang shoulder blade mga tadtad. Yan ang mga tadtad, tapos na tayo, no? Dumating na rin yung ating isda na kinuha ng ating mga kabutcher, no? At ito, uunahin na natin to si Bossing, no? At bibili po siya ng halagang 1,000 kasim at 500 na maskara ang kanyang order. So, bibilin sa araw na ito. Kaya yan mga tadtad, no, trinim na natin agad yung ating kasim at titrim lang natin yan para magandang slice. At dito naman mga tadtad ay hindi ako magagawa ng limpo-limpuan sapagkat nakita ko po na medyo makapal yung taba ng ating kasim, kaya hindi ko na po siya gagawin limpo-limpuan at ito na ang gagawin natin. Pero dyan mamaya mga tadtad, gagawa tayo rin ng limpo-limpuan sa isang kasim, no? At itong inuna natin ay medyo hindi pantay yung backpat nito, kaya ito in-slice lang natin ng pan-display na ganito. Ayan. Ayan, mayroon na rin tayong kasuki dyan na maaga rin, no? Si ate lagi pong maaga yung ating sulit kasuki na yan, para mayroon kasi siyang anak na pumapasok sa trabaho, kaya itong medyo maaga siya nagluluto talaga, kaya maaga siya. Nauna nga lang si Bossing ngayon sa araw nito. Ayan. Ayan, ganyan lang po ako mag-slice ng ating kasim, no, pan-display. Kung hindi ko ginagawang limpo-limpuan. Pero kadalasan talaga mga tadtad ginagawa ko limpo-limpuan. Ang sa ganun ay tumaas ng konti yung bintahan natin ng kasim. Dito po sa amin pala mga tadtad ay bumaba na po yung baboy ng sampa, no? Kaya ang laman namin ngayon ay pumapatak na ng 290 ang kilo. Ang limpo naman po ay 320 ang kilo. Ayan. Pero mga tadtad, pag ginawa ko ang limpo-limpuhan ng awang kasim natin ng limpo-limpuhan ay nagiging 310 po ang kilo na pag ginawa ko na po ng limpo-limpuhan. Ayan. Siyempre, dito pabalatan na rin natin yung maskara mga tadtad, at itong maskara nga ay kukuha si Bossing ng halagang 500. At dito pala, no, nagdagdag pa rin si Bossing dito pala ng 200 na laman, no? Ayan, at para po hindi daw siya ma-shirt, no? At ito mayroon pa rin nag-request pa siya ng halagang 200 natay. Ayan. Kaya sulit talaga mga tadtad ang ating binamano ngayon. At ito nga mga tadtad, dinuna na natin, no? At ang binamano mga tadtad ay mahalaga po bilang isang negosyante mga tadtad. Napakaganda po ng may binamano na. Ayan. Ayan mga tadtad, nasaksiyan nyo na naman kung paano tayo magkalas, lalo dyan sa ating mga bagang butcher, no? Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Hindi, mabuhay po kayong lahat hanggat gusto nyo. At ito mga tadtad, salamat na naman sa inyong panonood, at naibahagi ko na naman ang ating munting kaalaman o kunting kaalaman, no, tungkol sa pagtitinda ng ating baboy o paghahanda ng ating baboy paninda. At ito nga mga tadtad, hindi pa tayo nakontento yan sa paglilinis ng maskara, at sinilaban pa natin ng torch para na sa ganun mga tadtad ay wala nang ganong lilinisan, o hindi na maglilinis ang ating customer. Yan, ayan. Pagkatapos sunugin mga tadtad ay kiniskisan pa natin yan ng kutsilya. Yan. Ang request pala ni Bossing, no, walang dila, kaya yan pinahiwa na yan ng mga bite size para
paglaga na lang daw niya. At ito nga ay gagawin sisig. Ayan. Ayan mga tadtad, no? Ayan, pwede lang dyan kayo mga tadtad. At dito na nga. Patapos na tayo dyan sa kay Bossing. Ayan. Pero may inaantay pa yan si Bossing. Kaya ito muna, inuna muna natin ang ating another customer nun na si Manay. Ayan, adobo ang pinahiwa dyan. At medyo litan daw lang. Kaya ayan, tinadtad na agad natin yan. At ayan si Bossing habang nag-aantay, no, tamang kwentuhan lang dyan at tamang panonood lang sa ating mga ginagawa. At ang inaantay niya matadad ay yung atay, no, at nasa kabilang pisto pa nga at doon nga talaga binababa yung mga laman loob. At ito ng mga tadtad na nagandaan si ate ng ating limpo. Kaya kumuha siya ng 2 kilo mga tadtad. At ito ang gagawin natin, i-slice natin pang iyaw. At ganito lang ako mag-slice mga tadtad, no. Esmot lang at sa pag-slice ng limpo mga tadtad, tinuro ko na sa inyo ang technique. Ang pag-slice pala ng limpo ay hindi mo kailangan ng hatawin ng mataas. At kapag naghataw po tayo ng mataas mga tadtad ay posible pong hindi tumama doon sa dapat natin papatamaan ang ating limpo. Kaya yung pumapangit po ang hiwa. At ito mga tadtad, sa nakikita nyo, no, ayan, tinanggal mo muna natin ng dulo kasi ayaw po ng ating customer. Kaya ito sa pangalawa sa pangatlo ay kinuha na niya at napakaganda nga talaga ng limpo natin mga tadtad. Bukod sa may taba na konti, ito po yung tinatawag na simihan, no? Yan sa ating mga bagong butcher, no? Ito po ang tinatawag na simihan. Tinawag nila simihan mga tadtad kasi good ang taba at good ang laman. Ayan. Ay mga tadtad, no, ganyan lang, oh, ang pag-slice ng limpo na talagang kung gusto nyo makuha yung tamang sukat o tamang nipis, no, ganito lang po ang hataw ng panaga. Nang sa ganon ay kontrolado natin ang papatamaan natin mga tadtad. Dito kasi sa limpo mga tadtad ay may part na may buto, no. Kaya pag hindi po masyado po tayong gigil dito o masyado pong ang hataw natin ay posible pong dumulas yung ating o mag-iba po ang direction at pwedeng tamaan yung ating. At dito nga mga tadtad, tapos na yung 2 kilo at pinahiwa lang natin ang gitna at pangiyaw nga ito mga tadtad. Ayan, pangiyaw lang yung mga tadtad, no? Ayan. Ay mga tadtad, no, panoorin nyo nito hanggang dulo at salamat na naman sa inyo kung nakaabot kayo dito, no, sa part na ito, no mga tadtad. Pakicomment naman dyan sa baba kung taga saan kayo at kung baguhan ka lang butcher at para nalalaman ko naman kung sana inabot ang videos na ito. Ayan, salamat po mga tadtad sa mapagpalang araw and then God bless you all. Ayan, panoorin nyo hanggang dulo. 279 na lang po. 279. May larangan eh. Ano, hinarangan ang dami. Papasok talaga. Dadami. Dadami. Konchap. Walang manok, no? Walang maano. Ang sabi? Ang sabi? Balikan mo na kay... At ito nga mga tadtad, no, magliliwanag na, no. At ito ang ating solid kasuki, no. Nag-request siya ng pork chop at ganito rin lang ako mag-slice ng pork chop mga tadtad. Wala nang intro. Hiwa na agad tayo ng pork chop o slice na agad tayo ng pork chop. At dito naman mga tadtad, no, sa pag-slice ng pork chop, ito ang pinakamahirap na part, no, ang paggawa ng pork chop. Pero dito naman sa paggawa ng pork chop mga tadtad ay kanya-kanya rin tayo ng estilo dito mga butcher, no. At ito ang paraan o estilo ko mga tadtad. Ayan, panoorin nyo ito hanggang dulo mga tadtad at i-slice ko ito lahat, no. At dito mga tadtad ay wala po tayong sinasayang pati yung buto. At dito po ay kailangan po natin pantayin yung buto at para po maayos po ang ating slice ng ating pork chop at wala pong masayang. Kasi ito po mga tadtad ay kailangan, dito po talaga ay may buto at kailangan po dito ay maayos yung ating panaga, matalas, at ating kutsilyo matalas at sa saktong hiwa lang po. At kailangan po may sama natin yung buto na hindi po siya lumaki
o hindi rin po siyang maliit. Kaya pantay po ang ating pork chop dyan. No? Kung may buto ay may laman din. Ayan. Ayan, sa nakikita nyo mga tadtad, no, yung ating customer ay sa pagpili niya ay dire-diretso lang siya ng pili, no, at nagustuhan niya nga yung slice natin. Ayan. Ito po ang slice natin na pan-display mga tadtad. Ito po yung slice natin na hindi manipis, hindi rin makapal, kaya sakto ang hiwa natin pag pang-display. Pero mga tadtad, pag may request naman, ano, halimbawa dosihan, ay kailangan pong manipis at kailangan po natin saktuhin sa dosi ang 1 kilo, at yun po ang pinakamahirap na ginagawa ng bilang isang butcher mga tadtad. Kasi once na magkamali po tayo dyan ay hindi na kukunin ng customer. Kaya kailangan po pag sinabing 12 piraso, about 1 kilo, 12 pieces talaga yan mga tadtad. Kaya ito mga tadtad, kailangan din po pag-aralan talaga ito. O kailangan kunin ang technique kung paano. At ito nga mga tadtad, no, ito namang ini-slice ko ay baliwala lang po ito kasi ito naman ay pan-display lang. Sa pan-display naman po mga tadtad ay ayaw po ng karamihan ng sobrang nipis kasi wala na daw po silang makain, no, kung sobrang nipis at nasusunog din po agad yung pagtarin nito. Ayan. Pero yun, kailangan na rin naman ang gusto yung customer, kaya nasa customer pa rin ang natin mga tadtad. Bilang isang tindero, customer pa rin po ang masusunod pa kung anong gusto nilang hiwa. Ayun lang mga tadtad, no. Salamat na naman sa inyong panonood o sa pagtsatsaga na pakinggan yung ating voiceover. At ito nga, hindi pa tayo talaga bisado gaanong bihasa dito sa pag-voiceover, no. At ito, marami pa akong gustong i-voiceover sana na tungkol sa mga ganito, mga ginagawa ko, no. Pero hindi ko talaga mga tadtad gawa ng minsan nag-talo-tal ako at yun nga mga tadtad, hindi talaga sanay sa ganito. Kaya minsan videos na lang pinapakita ko sa inyo. Pero yan mga tadtad, kahit na mga videos lang yung pinapakita ko, sigurado naman mga tadtad na masusundan ng ating mga bagong butcher. Kasi ang pakay ko talaga dito mga tadtad ay maibahagi sa mga ating mga bagong butcher, no, kung paano ang ginagawa o pag-handle ng ating baboy paninda. Ayan mga tadtad, isang mapagpalang araw, and then God bless you. At ito, magtitinda na nga tayo mga tadtad. Panoorin nyo ito hanggang dulo. Ano gagawin? Hindi. Sarang manay. Meron ba ako dyan? Ilang kilo to? Apat na laman. What's up mga tadtad, oh? Tapos na tayo maglinis ng pinagpili madam. Si madam, tapos camera madam. Susunod na lang na episode nyo makikita yun si madam. Takot sa camera pa, susuyuin ko pa. So, ayan mga tadtad, no? Ayan. Napakaganda ng ating paninda, no? Yan, napakaganda ng kasi mga tadtad. Wow. Yan, giniling. Ganyan lang tayo mag-handle ng paninda mga tadtad. Yun, limpo-limpo natin, quality. At yan na lang yan mga tadtad. Pata, dalawa. At mayroon tayong nilagang maskara. Yes sir, yes sir. So ayun mga tadtad, no, makulimlim na naman. Ayan, katatapos lang na. Ito yung harap ng tindahan namin. Ayan, oh. Ayan mga tadtad, apartment pala yan, oh. Apartment. Ayan. At dito ginawa ng aking busing ng meat chop. Yan. Kasi dito mga tadtad, no, ay malayo tayo sa palengke o sa market, no. Kaya yan, gandang combination para sa ating mga customers. Mga tadtad, oh. Ayan mga tadtad, oh. Ayan. Yan yung Franco Street, no. Ito naman yung Portsalan. Ayan. So ay mga tadtad, nandito tayo sa harap ng meat shop kung saan tayo nagtatadtad lang.
Ay mga katantad, kung nagustuhan mo to, huwag mo nang kalimutan mag-subscribe. Click mo rin notification bell para updated ka pa sa ating mga susunod pang video na ating mga ginagawa dito sa Meet Shop na mga katulad na lang nito. Let's join!